Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Yan! Yan po pinag-aabalahan ko po ngayon. Nakita nyo po itong paso po na to na parang ginawa ko na po ng floating restaurant. Yung seller po nakaano po yan. Parang bonnet. Diba? Tinda niya po ay noodle soup, merong chili sauce, may congee, may alak, at may karne. Meron din mga steam buns. At ito po, natatanggal po ito. Diba? Kanin at kabyar. Pakita ko po sa inyo kung paano ko po ginawa po. Napaay po kasi natanggal yung tangka. Didikit ko ulit. Ang gagawin ko na lang po, patutuyin ko po itong mabuti, retouch, tapos mag-add po ako ng glossy. Ito po yung mga materyales. Ito po mga fake food po na ito, nabili ko po sa Pilipinas sa Divisoria. Rep magnet po yan, pero gagamitin ko po yung floating restaurant. Ito naman po, itong mga maliliit na alak. Hindi ko alam kung saan ito nabili. Siguro sa second hand. Parang hindi ko sa second hand nabili ito, ewan ko. Yung matandaan. Ayan po, di ba? Ang ganda ng mga fake na mga pagkain, ano. Ayan o. Tapos ito, kagabi, pinagpuyatan ko. Hindi ako mapagkatulog. Siyempre, medyo inisip po yung pag-uwi sa Pilipinas. So ito, gawa lang po ito sa art clay. Medyo basa pa ng konti. Yan, minold ko po. Di ba? Ayusin ko po muna yung pagmumukha nito kasi flat pa siya, blank canvas pa siya. Ito po yung clay, art clay po yan, hindi po ito promotion. Kapag gumagamit po kayo nito, pwede kayo mag-add ng tubig kapag medyo nadadry. So, gagawin ko po, pag binuksan ko, nilalagay ko po sa loob ng plastic kasi mabilis pong, hindi naman mabilis, pag na-dry po, maligas-gas. Kailangan talaga lagi sticky. Excuse me. Gagamit po ako ng ito, pang hinunuli para sa mukha na gagawin ko. Diba? Ganito po yung technique sa mga gumagamit po na itong clay na to, sa mga bagong gagamit. Clay art po hindi po ito yung clay na yung pinagagawa ng mga jewelry, hindi. So ano po ito, pang mga art. Buksan nyo, lagay nyo sa plastic para yung moisture hindi mag-evaporate. Doublein po ninyo kasi medyo sharp yung mga edges, yung mga gilid-gilid ng packaging. So, well protected ang ating gagamiting clay. At lumapirot na po tayo para sa mukha. Gagawin ko. Okay na po na size. Bibulugin ko at mamolde ko na lang po. Ayan, medyo naayos ko po yung mukha. So, ginawa ko po, ninipisan ko na lang kasi kanina malaki. So, ninipisan ko na lang po yung pagkabit, yung ilong. Medyo tinutubigan ko po itong brush para maayos yung formation ng ilong. Sana mabenta to. Pero pag nagandahan kasi ako, hindi ko binibenta eh. Siyempre. Hindi ko muna pakikita sa mga Thai friends ko. Sigurado magugustuhan nila to. Baka
mga bilhin kasi nila. Kasi di ba sa Thailand maraming floating restaurant yung mga nasa bangka. So yung bandang mata, gagamitan po natin ng toothpick. Medyo babasa-basain ko po ito. Tapos medyo lalagyan po natin ng konting shape. Hindi naman kailangan malalim. At perfect po yung mata. Kasi lalagyan ko pa po yun ng buhok sa kanang mask. Siyempre, pag nagtitinda ng pagkain, naka-mask. Bisa sipong ko. Tapos medyo brush natin para smooth. Hindi naman po kailangan perfect yung sa mata. Basta meron lang pwede nating pintahan. Pero mostly hindi ko mapipintahan yan eh. Pero tingnan natin mamaya. Ang gulo ko, no? Ayan. Okay na po. Medyo patutuyin ko lang. Smooth na yung ilong niya at medyo proportion na ng konti. At susunod ko yung face mask. Yan. Diba? So, ang gagawin ko, ibabrush ko rin siya ng tubig. Medyo malambot pa po yung ilong. Dahan-dahanin lang natin. Yan. So, ang gagamitin ko ngayon ay toothpick. Ay, hindi. Sorry. Di toothpick. Brush. Para kumapit siya ng maayos sa gilid. Medyo pupush. Pupush po siya ng round na dulo ng brush. Ididikit lang natin. Medyo basahin natin. Ay, nabasa ko na nga pala. Gulo ko. Yan. Yan. So, i-brush ko lang po para maging smooth. Para medyo realistic ang dating. So medyo pupush siya natin dito sa may gilid ng ilong. Yan. Isipin nyo yung misuot ko yung face mask, di ba? Ayan. Di ba? Patuloy lang po natin. Ano po ito? Parang bonnet. Yung protection sa ulo. Hindi po yung buhok. Gagawa po ako ng buhok. So, pag gagawa po kayo ng buhok, gamitan po ninyo ng gunting. Para kunyari may gitla-gitla. Yan. Tapos tansay nyo yung curve. Mamaya na lang po yung detailing. Pag dinikit na natin. Masyado bang malaki? Masyadong malaki. Bawasan natin. Then, lagyan natin ng tubig.
Yan na lang natin na dyan yung mga pautot. Medyo yun na natin. Bawasan pa. Malaki pa rin eh. Ganyan po ako pag gumagawa po ng mga project na clay art. Gusto ko maayos. Yan, lagyan na po natin buhok at ano po muna natin, brush muna natin ng tubig para dumikit po yung gilid. At push natin yung sa malapit sa bonnet. Siyempre buhok nasa loob siya dapat. I-depress natin ng dahan-dahan. Huwag na pa yung gigil na gigil kayo ah. Kailangan control po. Yan, isabot natin. And then, gamitan natin ng panghintutuli para malagyan natin ng shape ang buhok. Ito, wag niyo pong lalagyan ng tubig kasi didikit po yung clay dito. Yan, medyo basa kaya dumidikit. Di ba? Patuloy na po natin talaga at kulayan po natin mamaya. So, ito po, habang pinatutuyo ko, ano ko muna, ayusin ko muna yung position. Kasi yung kalahati, lagayin po ng mga pagkain. So, talagang half. Sabi ko muna to habang natutuyo. So, gagawin po natin dito, patay ng papel. At mark po natin. Dapat pala, dali. Just hold on. Yan, makalahati pala. Maganda yung ganito. Tansyahan na lang. Yan. Para di na mahirapan yung ginupit. Dito po natin puhulma lahat ng pagkain. Ito po sa inyo mamaya. Itong papel po, suporta lang po ito. Pwede kayo gumamit ng cardboard, ka lang kakapal naman. Ito, suporta. Gagamit naman kasi din tayo ng glue gun eh. Sa mga project po na ganito, mas ganda po talaga eh. Kasama po ninyo yung mga anak po ninyo o may mga bata sa paligid ninyo. May mga maliliit na mga tools. Ito po dito. Ayan. Ako po ilalagay. So pag nakaupo siya, ito ilalagyan ng pagkain. So ang gagawin ko naman ngayon, sa gitna kasi, meron siyang pinakagitna, lutuan. So, yan, hindi ako dito makalumahan. Tignan natin yung talagang gitna-gitna. Ayan. I think so. Yes. I think it's on the center. Yes. I got it. Ito mga ano. Lakas mga buwisit ano. Ay, hindi. Dito para realistic. Malapit sa kanya pag nagluluto siya. At tama dito. Gulo ko. Ayun. Ako. Bubutasan po natin. Kasi itong lutuan nasa ilalim. So, pagbutot po nito,
Excuse me. Batasan niyo po muna. So, eto. Lalagyan po natin ng clay. Di ba? Lat tayo ng clay. Kailangan flat na flat yung clay. Pero lalagyan natin syempre sa porta to. Itong bangka sa ilalim. Lalagyan natin muna ng stick dito. Syempre bago natin ipatong sa bangka, lalagyan ko muna ng suporta na barbecue stick. Itong papel bago natin ilapat ang clay. Ayan. Lalagyan ko po ng konting glue gun, pinatuyo ko para pag nilagay po natin yung clay. Medyo mabibigay ito ng stabilizer, magiging mas maayos, firm. Patungan na po natin ng clay. Pag ito po gagamitin po ninyo, huwag kayong gagamit ng mga ginagamit sa pagkain. Huwag po kayong gagamit ng rolling pin na ginagamit sa pagkain. Maliban na lang mayaman kayo o nagmamayaman. Mayroon kayong extra budget. Ayan. Lagyan na po natin to. Ikuluman na natin. Meron po ang kutsilyo. Eto. Hindi po ito ginagamit sa pagkain. Pwede rin po kayo gumamit ng toothpick. Kaya pag toothpick sumasama. So maganda talaga gamitan ng kutsilyo. Ayan. Dahan-dahan pa natin tanggalin. At kunin natin yung ating wait a second. Yung butas pala sa gitna. Sorry. Gamitan ko na lang ng kutsilyo. Gulo ko po, ano? Ayan. Ganin natin to. Yun. Totoo na. Yung gagawin po natin, press lang po natin. May sobra po talaga, sinadya ko po yung parang yung texture, parang old style. Yeah. Parang ano po siya yung galvanized na kinoveran. Kasi pag magluluto, parang hindi po masunog yung bangka. Yung po yun. Tapos sa gilid nito, ng butas, lalagyan po natin ng parang lutuan. Yung gilid. Lalagay po ko ng clay na pabilog. Pero bago ko po lagay yung pabilog na clay, lagay ko po muna to kasi ito yung magiging tulmahan ng lutuan. So kailangan pag nilagay ko yung clay, ayos na ayos to. Ayan! O, di ba? So, ganito po yung gagawin ko. Patong na po natin. O, di ba? Supportado. Pero, lagay muna natin to kasi lagayan po ito ng kandila, di ba? Tapos, sa ilalim, doon ko po ilalagay ito. Ayun po yung purpose po niyan. Pero ito, ayusin ko po muna yung lugar niya. Ayan. Ayan po. Naset ko na po ng maayos. Ito parang clay na, alam mo po yung mga lutuan ng araw. Tapos nalagay ko po dito. Di ba? Hindi ko nang ilalagay itong candle. Kasi okay lang naman kahit wala Para ka akong maganda Galing na, sayang lang din. Paggamit ko pa sa iba. So ayan. Ayusin ko po muna yung details po nito.
para native style. Itong ilalim po ng mga bowls, noodle bowls o food bowl, lalagyan ko po ng dikin o yung patungan. So gagawin ko po muna, iset ko po muna to. Palamigin po muna natin. Mas mainam pong mailagay ito para yung shape ma-maintain, kasi pag natuyo baka maiba. Tapos itong mga mainit. Ibig sabihin itong mga ano ba lalagay? Dito. Para kunyari ready for serving. Ayan. Kasi may kahoy nga pala ko ilalagay doon. Ayan. 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 Nilagay ko na po yung market floater seller. Meron din po siyang upuan. Di ba? Ayan. Okay na po ito. Medyo tuyo na. Ang gagawin ko po dito, iguglugan ko sa ilalim ng gilid para mas matibay. Kulayan ko po muna, tuyo na. So ito, parang terracotta. Yun yung lutuan ng araw. Ito yung parang yung medyo kinakalawang na yero pero malinis. Malinis ang pagkakapresent niya. May varnish finish. Hindi nakakatita, no? Layan na po natin. So, unahin po muna natin itong terracotta sa tubig. Itong gitna. Meron po akong brown sa black. Yung sa brown saka black, yung medyo malapit dito sa nasa gitna kasi nasusunog ng kahoy. Di ba ganun? Tip nga po pala, pag nagkukulay po kayo nitong clay po na to, pag tuyong-tuyo po, okay lang maglagay ko ng konting-konting tubig lang. Pero kung medyo liquidy naman yung pang kulay po ninyo, kahit wag na, kasi pag nabasa uli siya, matagal siya patuyuin. So, yung mga edges po, yung mga gilid-gilid, mamaya paggamitan po ninyo ng maliit na brush para malinis na tignan. Kailangan po talaga ng pasensya sa inyong mga creations o invention. Ito naman po kasi stress reliever ko. Kung natatandaan po ninyo itong taniman po ito ng halaman, di ba? Nabili ko po sa okay mo nakaraan. Sabi ko po sa inyo, gagawin kong bangka. Yan po yung nasa isip ko. Kapag mga kasulok-sulukan, gamit na po kayo ng very pointed na brush para maganda ang result ang ginagawa ninyo. Lalo na kung gusto nyo pagkakitaan. Kasi sa akin naman po syempre may nang nagpapagawa. Pero ito gusto ko pong sa kaibigan ko, nakita niya po sabi niya gusto niyang bilhin, sabi ko nakita niya po ito, alam niya na po yung idea. Kasi travel po siya sa Thailand. Gusto niya daw pwede, gusto niya bilhin, sabi ko ewan ko. Ginawangan ko na rin po kasi siya ng mga ibang mga regalong o mga arts. Natuwa po talaga siya. Parang nahiya pa nga po siya sa akin Siguro kaya niya lang ito gustong bilhin dahil yung mga ginagawa po ako sa kanya. Ang dami niya rin po kasi sa amin ibigay na libre. Ano po sila rito So ito naman pong parang metal na frame. Meron po ako ditong white, light brown, saka black. So gamitin ko po muna itong white saka light brown. Saka konting black. At maglalagyan din po ako ng sandali. Hold on. Konting dilaw. Yan, konting pula. Kapag hindi kayo satisfied dun sa
nakikita ninyo, kunin nyo yung telepono ninyo o maghanap yung yero na parang kinakalawang. Okay, ganun po. Di ba? Ilalagay ko na rin po yung mga pagkain. Ito yun na ba? Pwede na rin. Baba po na kalagayan ko ano. Nalagay ko na po yung mga pagkain at gumawa po ako ng mga parang mga lalagyan na terracotta style, parang palayok, yung mga lumang lalagyan. Diba? Ang sarap po ng pakiramdam pag ganito. Yung na-execute po ninyo yung pinaplano ninyo. Minsan pang nakagawa po ako ng art, minsan iisip ko, ako ba talaga gumawa nito? Ganun. Parang na-question ko yung tiwala ko sa sarili ko. Pero papasalamat ako sa Panginoon siyempre. Kaming mga malalayo sa bansa, kaming malalayo sa Pilipinas na nasa ibang bansa. Tulad po nito, sa atin naman po may mga talentong binigay po sa atin ng Panginoon. Lahat po tayo may talento. Huwag niyo pong sasabihin sa isang tao na walang talent. Kasi pag sinabi niyo talent, baka hindi marunong mag-drawing, hindi marunong kumanta, walang talent. Hindi po. Yung mga taong magaling magpalakas ng loob, talent po yun. Skills and talent. At yung mga taong marunong magluto, mag-artist sa ibang bagay, sa mga motor, sa mga sasakyan, talent po yun. Kaya huwag po natin mamaliitin mga kapwa natin, lalo na yung mga bata, palalakasin po natin ng loob. Pag may ginagawa, pupurihin po natin. Di ba? Susunod ka naman po, ito pong tao. Unahin ko po muna ang mga damit. So, ang pang-ibaba, gusto ko dito blue. Tapos red. Tapos, tingnan po natin. Sa pagkukulay po, isipin po ninyo yung, yung shading. Combination po ng kulay. Kapag yung mga nakaumbok, doon po ang lighter version. Lighter part. Parang yung blue-green to. May yellow pala yung napatong. Okay lang. Balansin na natin kasi naging blue-green yung portion na yun. Parang lumang-luma na kunyari yung niya, yung trouser o yung pantalon. Ang pinakamahirap po talaga ay ang mukha. Pero kailangan ng pasensya. Di ba? Kaya po mga kabayan, dami ko pong hugasin niya. Background. Di ba? Meron pa akong ginawa ditong takip. Lalagay ko po mamaya. So yung mga ginawa ko po, ayun. Mga po to, buhangin o graba na may kulay. Di ba? Tapos ito,
Yun, meron din. Tapos ito meron din. Kulay puti. Ginawan ko po ng mga lalagyan. Di ba? Pinaka-challenging po talaga yung mukha. Ayusin ko pa po kasi parang may black eye. Medyo soft ko pa po yung mukha. Yeah. Talagang tiyagaan sa mga gantong anig-anig. Ayan, nilagay ko na po yung takip ng parang palayok. Di ba? Meron na rin pong alak sa gilid. At medyo nice na po yung mukha. Di ba? Kasi na lang yung buhok ng tao at yun yung other side. Di ba? Pag nilagyan ko po yan ng pampakintab at yung finishing, mas maganda po yan. Ang ginamit ko nga po palang materials po dito sa babae, may alambre, may foil at clip. Apa po nakalagyan ko, no? Nalagyan ko na lang po ito ng glossy at retouch. Medyo patutuyuin ko pa po. Ayan po mga kababayan, ang gagawin ko na lang po, patutuyuin ko po itong mabuti, retouch, tapos mag-add po ako ng glossy. Baka sa susunod maglagay na po ako ng building. Parami kasi ng parami nilalagay kung ano yung maisip ko eh. Diba? Marami pa pong mga details o mga additionals na malalagay po dito. Diba? Sarap pong tingnan. Ay nako. Pag ganito po talaga yung pagtsatsaga po ninyo eh. Nagkaroon ng magandang resulta. Paano po? Ang gagawin ko po dito siyempre mga samples. Siguradong makakuha na naman ng mga orders. Isang kaibigan ko po na gusto pong bilhin po ito. Dumaan po kanina. Nakita niya po. Sabi niya sa kanya daw ito. Hindi ako makasagot. Hindi ko muna bibigyan. Nahiya din ako. Sabi ko, tingnan muna natin. Kilala niya naman po ako eh. Pwede niya pong hiramin muna lang. Tapos balik-balik niya lang pang display. Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na inilasapin nila Kalakway. Di ba? Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.